Hello, good morning po sa ating lahat. So, tayo po ay araw ngayon ng Lunes, April 13, 2026. At tayo po ay laging blessed, always blessed, at patuloy naman na natiling blessed, no? Because Jesus is the source and the reason of our blessings. Okay, so right now I would like to tackle something very important of about these times na kung saan tayo po ay nabubuhay na nga po talaga dito po sa escalation ng mga pangyayari, and in fact we're just waiting for the rapture to happen anytime. Hear me right, we're just waiting for the rapture to happen anytime soon. At naniniwala po ko, tayo na po yung dadatnan na generation ng rapture. I believe in that. Let's be thankful. Yung mga tao nung araw, ini-imagine lang nila what will happen in the end times. But right now, tayo, nararanasan po natin siya sa harapan ng ating mga mata. And I would like to thank the Lord Jesus for that privilege na, napakapalad natin this generation kung tutusin. So we really don't have to fear. Ang qualified lang po sa fear o yung pagkatakot dito ay yung mga walang Kristo sa buhay. Yung mga hindi born again believers, yung mga hindi nananampalataya kay Jesus. Talagang alam nyo naman, they have all the rights o they have all the reasons para po matakot. Pero sa ating po mga mananampalataya na once and for all, saved na po tayo. Sapagkat ang ating kaligtasan po ay hindi naman po nakabase sa ating mga gawa. Nakabase lamang po kay Jesus at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Okay? At tayo po ay nananangan sa mga katotohanan na yan. Okay. So right now, since nasa end times po tayo, ano ba ngayon ang pinakatayo? Should I say, ano ang pinaka-stand ngayon natin regarding sa mga nangyayari ngayon dito sa escalation ng mga things dito po sa Middle East? Well, simple lang po. Ibigay natin yung position natin dito as tumingala na tayo at hintayin na po natin, sabi ni Jesus, because your redemption is nigh. Redemption is at hand. So, ibig sabihin nun, ang pinaka-fulfillment kasi nan ay yung mararapture po tayo. So we're waiting for the rapture. Anytime now, magra-rapture. No? At ang nakakalungkot dito sa takbo ng istorya nito ay yung mga Kristiyano rin na pinababayaan nila maging passive sila on a daily basis without telling anyone na kanilang kaibigan, kamag-anak, or worse, talagang kapamilya pa, na parang hindi nila nire-remind na parang ang mga katotohanan ng Bible is something na pinupuntahan lang nila doon sa kanilang organization every Sunday at hindi naman nila sineshare si Jesus, no, sa mga tao. Ayan po ang nakakabahala at nakakatakot doon sa parte ng mga tao na hindi makakarinig ng gospel. Sapagkat alam natin ang ending, kapahamakan po. Mapapahamak po talaga sila dahil hindi naman nila narinig ang ebanghelyo. At this is the right time for us believers to share the good news. Good news means makasalanan ng tao, pero may good news kasi may namatay para sa kasalanan. It's about what Jesus has accomplished on the cross. Yan ang dapat nating sabihin. Yan ang dapat natin ipagsigawan. Especially ngayong panahon na alam natin talagang napakalapit na pong mangyari ng lahat ng bagay na to. Escalating na nga po talaga. Kaya uulitin ko, hindi po panahon ito yung parang dati nagkakaroon din naman ng gera sa Middle East, especially nung 90s and 2000s. Wala pong kaila dyan. Medyo bata pa po tayo noon, talaga batang-bata pa tayo. Pero I believe during that time may mga Kristiyano na rin po nagbabantay ng prophecy, pero hindi po katulad nito. Sige, bigyan ko po kayo ng example. Si Joel Rosenberg, kompleto ko ng books niyan, no? At ang isa po sa kanya mga librong isnulat yung hindi ko na po papangalanan dito yung title ng book. Pero yung isang sinulat niya yung libro 2001. Tapos 2001 niya isinulat, 2001 din later part that year inirelease. Pero alam niyo ba, yung sinulat niyang book na yon nangyari po noong 2003 sa Middle East.
Ngayon, pagkatapos nun, sinabi nila manghuhula daw siya, Nostradamus daw siya. Nasabi, no, I'm not Nostradamus. I am a student of the scripture, the Holy Bible. Sabi niya, at kung ano yung nakasulat sa Bible, yun lang ang pinagbabasehan ko ng mga predictions. O ng, hula, prophecy. Kaya yan po sinasabi ko po sa inyo. No? Especially nowadays, Jesus mismo nagpapakita na po sa mga unbelievers sa dreams. Yung iba naman daw nagpapakita talaga ng mukhaan na ang Panginoon. No? At talagang last days na po 'yan. Okay, may katuparan na po 'yung nangyayari ngayon sa Joel. Kaya ito na po talaga yung time na mag-ready na kayo. Alam niyo ba kapag nagpapakita na si Jesus sa mga tao? Kumbaga tinutulungan na nga niya tayo para mag-evangelize, ano? Nagpapakita na po siya eh. So, kakaiba ang ways ni Lord Jesus. Hayaan lang natin siyang kumilos at pag hinayaan natin ang Panginoon na kumilos, maganda ang kalalabasan. Again, this is the right time for us to evangelize. Piliin natin ang mas importante, no? To evangelize, to evangel. Evangel means to say the good news, to tell people the good news. Kaya ito na po 'yun. Wala nang patumpik-tumpik, wala nang yes. Tapos na dun sa mga nakaraan na mga na pinagsasayang natin na oras to just to waste very precious time. Pero ngayon iba na po dahil nakikita na po natin ito in escalating ways, kaya dapat na po nating ipahayag. Let them know. Iba magsasabi, tiyak, ayaw naman makinig dahil sila raw may rehilyon. Alam niyo yung rehilyon, ayan ang number 1 na harang. Para. Yan ang number 1 na tinatawag na, ang tawag dito? Malaking wall na hindrance para ang isang tao makakilala. Kasi, tignan mo nga naman, no, iisipin niya, meron na kami. May isa nga matandang sinabihan ko dati, siguro mga 2000, sinabi namin sa kanya yung gospel, 2009, nangangaral, mga bata pa kami noon. Ang gawain ng Panginoon noong 2009, tsaka ngayon, kumpara mo, grabe noon, talagang, you are going to go out with the physical Bible in your hands. Pero ngayon, ang mga Bibles nasa phones na natin, hindi na po tayo halata. So we can evangelize. Noon, hindi. Not this way. I mean, you really need to have a physical Bible. Sometimes yung nadadala ko pa kayo, malalaking Bible. Kaya pag nakita kami, iniiwasan na kami, di ba? Iba ang gawain ng Panginoon noong 2009. No? So, iba po. Pero, sasabi ko po, yung eagerness ng mga tao noon, mga kabataan noon, mas maganda. Sana ganyan po, maulit po ngayong panahon na ito. Ito na po talaga yung talagang dapat. Ito na po talaga, we evangelize more. To bring many people to Christ. Kasi baka naman ayaw nila makinig. Hayaan mo sila, kawalan po nila yun. Pero importante, ginawa mo yung part mo, nagbahagi ka. Kasi alam mo, sabi ng Bible, ang salita ko ay hindi babalik ng walang laman. So may laman po talagang babalik yan. Ano po? Dahil salita niyan, powerful ang word of God. Two-edged sharp sword. Diba? So alam niyo yan. Do not underestimate the power of the word of God. It's very powerful. Very powerful na this is something na hindi mo siya mamaliitin, hindi mo siya kasi ganun sila, kasi professional sila. Ano naman ngayon kung professional sila? Ini-evangelize daw yung mga professional, mayayaman. Kahit gano'n pa sila kayaman sa mundong ito, kung wala silang Kristo at namatay sila, pupunta pa rin sila ng impyerno. Impyerno ang kahihinatnan nila. They need Jesus. They need the Lord Jesus. They need Jesus now kaysa kailan pa man. Okay? Sapagkat life and death na po ngayon. It's a matter of life and death ngayon ang sharing the good news. Sapagkat pag naiwan sila rito at sila ay mag-undergo ng tribulation, talagang life and death na po yung survival naman nila. Mas mahirap po. So hindi mo alam, mahirap po ang buhay sa tribulation. Sa tribulation, grabe. Hindi mo mamatamisin maski isang saglit man lang na isipin kung anong pwede mong kahinatnan sa mga panahon yun. Okay? So right now, evangelize more and yes, gusto ko po sabihin, subscribe na kayo dito. Share Jesus in His love and His grace. Thank you.